Romans chapter 12 verse 12. Itong message na to, para bang ito ay ang ating devotion for the past few weeks. Okay. The day it was given, tinignan ko, pinagbulay-bulayan ko, and this is the message of God that put in my heart. Sa Romans 12, verse 12, NLT version, ang sabi niya, rejoice in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. So, pansinin niyo yung tatlong salita rito, confident hope, be patient. Alam nga naman na pag dumarating yung biyaya, pagpapasensya mo na lang yung biyaya. Diba? I-enjoy mong biyaya. Pero yung dumarating na iba't ibang problema, pagpasensyahan mo yon. Okay. When things go wrong, be patient. When things seems it is not on your side, be patient. Eh, anong gagawin natin? Okay. Ang sabi niya, and keep on praying. Binigyan natin ng pamagat na revitalize yourself. From the word na vital, napakahalaga. Bigyan mo ng halaga, buhay mo. Kasi yung iba nababagot na sa buhay eh. Sino minsan sa inyo nainis na sa kanyang sarili? Pag tinignan mo ang paa mo, naiinis ka sa paa mo. Pag tinignan mo kamay mo, naiinis ka sa kamay mo. Pag tingin mo sa salamin, lalo kang nagulat. So, give new life sa sarili mo. Bigyan mo ng buhay. Bigyan mo ng pagkakataon ng buhay mo para guminhawa. Di puro problema ang iniisip mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, give yourself a break. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo na kahit wala kang binibili, mag-sightseeing ka naman. Tignan mo yung magagandang damit, tignan mo yung magagandang appliances, tignan mo yung magaganda sa paningin mo. Kahit doon man lang lumigaya ka. Hindi yung iisipin mo kung ano ang consequence ng problema o dulot ng problema. Kung meron man, think of the possible solution. Huwag mong iisipin na ano ang buwelta ng problema sa iyo. Mag-isip ka ng solusyon. Amen. Parang marami ng biktima rito ng problema. Ha? Hindi na isip yung solusyon. So first, rejoice. Kasi ang sabi niya, rejoice in our confident hope. Rejoice. Ibig sabihin ng rejoice, to feel joy or great delight. That even in times of trouble, man, you can have the joy. Because no one can pull out or no one can get out or no one can snatch out the joy that you feel. Bakit hindi ko sinabing happy? Dahil magkaiba ang happiness sa joy. Kasi ang happy, ngumiti ka, masaya ka kasi may bago. Pero yung joy, mula sa puso. Tignan mo yung katabi mo. Nagre-rejoice ba yan dahil marapit na ang Pasko? Kasi sabi ng kanta, di ba? Joy to the world. The Lord has come. So, our hope is in Christ. And thank God because Christ is in you. Amen. The hope of glory. Salamat sa Lord kasi sa atin nananahan ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi niya, do you not know that you are God's temple? Templo ka, tahanan ka ng Diyos, and in His Spirit dwells in you. At yung kanyang Espiritu nananahan sa atin. Hindi lahat ng tao merong ganun. Pero merong kanon. Why? Because you decided one day that God would be in your life. One day you accept the Lord Jesus Christ and the Spirit of God dwells. Ito yung spirit of rejoicing na wala ang mundo. They have a lot of things, marami silang pera, pero wala silang joyful heart. Ang meron sila, wish ko lang. Sana magkaroon. Yung ganon. Pero meron ka nito, joyful heart. So there's a lot of reason to rejoice. Ang daming dahilan para tayo ay lumigaya. Para tayo ay magalak sa Panginoon. First, the grace of God has been revealed. Bringing salvation to all people. Di ba sabi nung dumating yung mga anghel, anong sabi niya doon sa mga pastor, nagpapastor? Anong sabi doon sa pagpasko? Joy to the world. The Lord has come. And what God has brought unto us, man, is salvation.
He brought us good tidings. Mabuting balita. Kaya nga meron kanta pa rin na, Hark the Herald Sing. Kasi ito yung balitang masarap pakinggan. Ano ang gusto nating pakinggan? Masamang balita o magandang balita? So ang salita ng Diyos, magandang balita. Kasi ito ay nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Jesus revealed His glory by turning the water into wine. Yung miraculous works of the Lord Jesus Christ that brought all the disciples joy during that moment. Merong isang kasalan sa Kana. Ang sabi ng host, wala ng alak. Napansin ni Maria, sabi gano'n na ina ni Jesus, sabi niya, anak, wala na tayong wine. And all of a sudden, nag-utos si Kristo, lahat ng tapayan ng kapitbahay, hiramin ninyo. Lagyan nyo ng tubig. At pagkatapos nun, He prayed for those jars, and all of a sudden, pinatikim doon sa tao. At ang sabi gano'n, ang sarap ng alak na ito. Bakit ngayon lang? Tingnan mo katabi mo, sabi mo sa kanya, bakit ngayon ka lang? Diba? Sana noong pa nga ako nakakilala sa Panginoon eh. Ang sarap pala pakinggan ang mabuting balita. Amen. Nagdudulot ito ng magandang pag-iisip at pananaw sa buhay. Nung matikman, ang sarap. Pagkatapos, lahat ng tao nag-asam na lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. In Jesus, there was miracle. Jesus revealed Himself by saying, I am the way, the truth, and the life. Nung si Jesus sumarap sa mga tao, ang mga tao troubled sila. Punong-puno sila ng kaguluhan sa buhay. Kaya ang sabi ni Jesus sa John 14, umpisa pa lang ang sabi na, let not your hearts be troubled. Huwag nawa magulo ang inyong kaisipan. Huwag nawa maggulumihanan ang inyong mga puso. Ako ang daan, sabi niya sa verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Man, if you know the way, you can never be lost. At sigurado ka sa pupuntahan mong mararating mo kasi hindi ka nawawala. Sino sa inyo nakaranas mawala? Sino sa inyo nakaranas magwala? Di ba? But you know, kung ikaw ay nawawala sa ngayon, you are lost in the right place. Nawala ka sa tamang lugar. Meron akong isang pinuntahan, nagtanong ako, sabi ko, saan ho ba yung ganito? Alam mo yung pinagtungan ko, sabi niya, ayan no, katabi ko na lang pala, yun yung palang building na pupuntahan ko. So ang tawag doon, nawala ako sa tamang lugar. And you are lost in the right place. So Jesus revealed Himself to us by saying, when everything is ready, ang sabi naman niya doon sa John 14, ang sabi niya, kapag ang lahat ay handa na, I will come and get you so that you will always be with me where I am. Sana ko naroon, doon din kayo paroroon. Pero wag muna ngayon, I have to prepare. I have to ready everything. So when all those things that I've prepared and ready, I will come back. At ang sabi niya, and will get you and to be with me forever. Di ba ang sarap? Ito yung tinatawag po natin dahilan para tayo magalak. Because Jesus, pinangakuan niya tayo na tayo babalikan. Yung iba nga may asawa, iniwanan eh. Pero si Jesus, bumabalik. Amen. Bumabalik. So ang sarap pala na mayroong Jesus. Then pangalawa ang sabi, remain. Be patient in trouble. Yung iba, kapag may trouble sa buhay, hindi na nagre-remain. Kapag hindi na pinansin ng crush niya, lumilipat na ng ibang simbahan. Kapag nagkakaroon ng problema, umaalis na. Hindi nagre-remain. Remain means to stay in the same place. Grow where you have been planted. Ang halaman kung saan itinanim, doon sa lalago, doon sa bubunga. Ang sabi niya, for whatever will be, He will be with us in trouble. Pangako ng Lord. Ano man ang mangyari, sasamahan kita kahit sa trouble ng buhay mo. Psalms 91. Because He loves me, ang sabi ng Panginoon. Because He calls my name, I will deliver him. I will be with him in trouble.
And with long life will I satisfy him with salvation. Kakatuwa ang Panginoon. So we must remain in Jesus for us to be always connected. Kung gusto mo na ang connection ay mananatili ka sa Panginoon. So we must be unstoppable in sharing the gospel. We have to remain as Christian. We have to remain as disciples of Christ, sharing the gospel of God. At hindi dapat po natin ikahiya ito. Kasi ito po ang sabi ni Paul, "For I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power of God unto salvation." You know what? When we preach the word of God, there is power. The power to witness, the power to evangelize, because the Holy Spirit will be upon us. And there is a reason why. To rejoice in the Lord, because He will be with us forever. Amen. Di ba ang sabi niya, "And I will be with you even to the ends of," di ba? Sa kaduluduluhan, kung may dulo man, ako ay sa inyo. So para mangyari yon, you have to remain. So ano ulit yung remain? To stay in the same place. Now, remain as Christian. Remain as a disciple of the Lord Jesus Christ. Remain as a follower of the Lord Jesus Christ. Because when you do that, the wisdom of God will always be with you. So meron akong sinulat, fools multiply. Ewan ko kung nandyan. Fools multiply when wise men are silent. Dumarami ang mga mangmang kapag ikaw na matalino ay hindi ka nagtuturo. Dumarami ang mangmang kapag ikaw na binago ng Diyos, na mayroong karunungan mula sa Diyos, ay mananahimik. So even man succeed when the righteous men do nothing. Tingnan nyo ha, fools multiply. Yung mga mangmang dumarami kapag nananahimik ka. Kapag hindi ka nagsashare ng salita ng Diyos para ang tao maligtas at maituwid ang kanilang isipan at pamumuhay, dumarami sila. An evil man o wicked people, yung mga masasamang tao, nagtatagumpay kapag ang matutuwid, walang ginagawa. Marami bang mga evil man ngayon? Marami ba o konti na lang? Uy, sumagot naman kayo. Ha? Marami pa, no? Ano ang dahilan bakit dumadami? Because we do nothing. We remain silent. Only those who are unstoppable, only those who can make ingay, ang makapagpapakonti sa kamangmangan ng mundo. Darkness rules when light is absent. Sabi ng Bible, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Matthew chapter 5. Anong sabi niya? Verses 16, we are the light of this world. At anong sabi pa niya? Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So kita nyo, panatilihin natin ang liwanag na ito at tayo maging liwanag sa kaisipan ng marami. Maraming tao na nagdidilim ang kanilang kaisipan. Maraming tao baluktot ang kanilang kaisipan. Be a light unto them. Kasi pag nakausap mo sila, sasabihin, naliwanagan ako. Nabuksan ang aking kaisipan. Kasi may ginawa ka. Remain in the Lord, and your light will always be shining and keep on shining. Problem reigns when solutions are ignored. Kapag hindi mo iniisip ang solusyon at ang iniisip mo ang dulot ng problema, ano ang nangyayari? Maraming taong napapahamak. Alam ba ninyo na kahit sino kausap ninyo may problema yan? Pero hindi nila alam na mayroon kang solution sa problema nila. And what is the solution for this world? Jesus is the answer for the world today. Above Him, there's no other. Why? Because Jesus is the way. Siya yung paraan. Siya yung daan. Para ang tao, yung problema nila ay magkaroon ng tugon sa pamamagitan mo. Do you believe that God can use you to answer the problem of this world? To answer the problem of those people na didimlan ng kaisipan? They're now losing their hope.
Psalms chapter 1 verse 1, do not, ano sabi niya? Psalms chapter 1 verse 1, blessed are those who walk not in the counsel of the wicked, nor sit in the seat of the scoffers, nor stand in the way of the sinners. But his delight is in the law of the Lord. Ang kanyang kagalakan ay nasa salita ng Diyos. But his delight is in the law of the Lord, and on that law he meditates the word of God day and night. At kapag ginagawa niya ganoon, he can be likened doon sa isang puno na natanim sa tabi ng batisan, namumunga sa kapanahunan, hindi nalalanta ang kanyang mga dahon. And whatever he does, it prosper. Why? It is because you are blessed. Pinagpala ka ng Diyos because you are in Christ. That's why we have to remain. And the last one is retain. Ibig sabihin ng retain, to hold secure or intact. Tignan mo yung katabi mo. May retainer ba yan? Diba? Ano ang purpose ng retainer? Yung isa manatili, yung isa to hold intact. Para yung mga ipin na ito medyo hiwa-hiwalay, pagdidikitin niya para intact. Rejoice in the Lord, remain in Him and be intact. So to hold secure or intact, yun ang ibig sabihin ng retain. Kaya nga merong sa inyo na retainer. Diba? Nagpapanatili ng kaayusan. Kaya sabi ng Bible, let the flame keep burning into your hearts and refrain from the things that pulls you down. Manatili na kayo nag-uumapoy o nag-iinit sa Panginoon at lahat ng mga bagay na hihila sa iyo palayo kay Kristo, iwasan. Iwasan. Huwag yung pakiusapan ng tukso. Ang tukso hindi napapakiusapan. Ito ay iniiwasan. Ito ay nilalayuan. Huwag mong sabihin na tukso, please naman. Di ba? Layuan mo ako, hindi siya lalayo. Kasi ang goal ng tukso, mapalapit ka sa kanya. So tignan niyo pagkakaiba ng tukso at pagsubok. Ang tukso, ang layunin niya, mapalapit ka sa kanya. That is tukso. Ang pagsubok, ayaw natin yun. Kaya ang goal ng pagsubok, lumayo ka. Pero baliktad po. Dapat ang tukso, layuan mo. At ang pagsubok, lapitan mo. Kasi ang pagsubok, yon ang nagtuturo sa iyo na mayroong tugon sa pagsubok ng buhay mo. Amen. Kaya nga mayroong testimony kasi may test ang buhay. Dahil kung walang test ang buhay mo, sa salitang testimony, hanggang imo-imo ka na lang. Kaya nga testimony, wala kang test. Imo ni. Di ba? May patutuo ka ba? Wala po. Bakit? Nag-imo-imo ka lang eh. So yun po ang dulot ng test sa ating buhay. To draw us near to God. Di ba kapag mayroon tayong problema, kapag mayroong tukso, ilalayo ka sa Diyos ang tukso, ang problema, lumalapit ka, Lord, tulungan mo ko sa dumarating sa buhay ko. Para mapangyari ang tugon, let that flame keep burning into your hearts. Yung init mo sa Panginoon, pag-alabin mo. Fan the flame. Para yung apoy, muling magningas, paypayan mo. Di ba? Pag nagluluto tayo, kung kahoy ang gamit, o kaya kahit sa ihaw-ihaw, di ba kailangan hipan mo para yung init ng isa mag-spread sa lahat. Dapat gano'n ang Kristiyano. Nagpapainitan tayo sa pag-ibig ng Lord. Amen. So the world cannot heal itself. Ang mundo hindi niya kayang pagaligin ang sarili niya. They need someone and they need somebody. And if Christians do not respond to the problems of this world, man, that remains a problem. And you are the problem. But if you respond to the needs of this world, because your light have shined upon you. Diba? Dahil yung liwanag mo nanatili sa iyo. Dahil yung liwanag mo, ito ay nakita sa iyo. Kaya tuloy, ikaw ang tugon sa mundong ito. So doing nothing is no longer an option. No kaya ang gagawin ko para maligtas ang mundo? Ay, wala na lang akong gagawin. Hindi yan option. Hindi yan pagpipilian mo kung meron kang gagawin o wala kang gagawin. Dapat ang pagpipilian mo, meron akong gagawin o meron akong gagawin. Dapat ganun lang.
Yung meron kang gagawin. Kasi hindi alternative ang wala kang gagawin. So whatever you allow, you cannot criticize. Kapag inalaw mo ang isang bagay na mali, hindi mo na yan pupunahin. Inalaw mo na yan, pinahintulutan mo na yan. So bago mo i-allow, i-criticize mo na para maging maayos. And the things that you don't want to conquer will eventually conquer you. Yung ayaw mong pagtanggumpayan, ikaw ang pagtatagumpayan niya. So you need to be strong enough through the power of the blood and through the power of the name of the Lord Jesus Christ. And you must become the answer to your prayer for change. Gusto natin mabago ang mundo. Gusto natin mabago yung nasa Senado. Gusto natin mabago yung nandun sa Kongreso. Gusto natin mabago yung nandun sa executive, mula presidente at saka ang cabinet. Yun ang prayer nating lahat. Then we have to do something. Ano ang gagawin ko? I must become a good citizen. Hindi ako laman ng barangay dahil sa gulo. Dapat kung nakarating ka sa barangay, tugon ka. Because we wanted change. At hindi lang puro panalangin, we have to do something. Kasi kung papaano ang faith without action is dead, so with prayer. Pag pinagpe-pray natin na ganito, you have to do something para makita yung pagbabago. Be a good citizen. One time, nandun na po, bago po dumating yung araw ng mga kaluluwa. Mga kaluluwa ang tawag doon? O araw ng mga patay? Bago dumating yung araw na yan, pumunta po ako sa sementeryo. Nadatnan ko po yun yung mga nagwawalis na nakakulay uniform ng blue. So habang sila nagwawalis, nagdampot-dampot din ako ng mga kalat doon sa sementeryo. At ang sabi na, Pastor, bakit di ka naka-uniform? Sabi ko, hindi ko alam na meron palang grupong ito. Nakita ko lang kayo kung na naglilinis. So tumulong na rin ako. So we need to be an example for change. You need to be a catalyst for change. You need to be an agent for change. Because everything good, nagsisimula yan sa mga nagpapatupad ng batas na ginagawa rin. Amen. So tayo, gusto natin suportahan ang ating barangay, ang ating komunidad, ang ating bayan, ang ating bansa. Gawin natin kung ano nararapat. Maging mabuting mamamayan. Hindi yung laman ka ng barangay dahil pinapatawag ka sa kalokohan mo. Christians should be an example in everything that is good. Sino ang magsasabi ngayon sa kanyang isipan? Pastor, mahirap, pero magsisikap ako. Una, sa anong paraan maging mabuti kang anak sa magulang? Maging mabuti kang anak sa magulang. At kung ikaw naman ay parents, maging mabuting magulang kayo sa anak. Kasi everything starts at home. Lahat ng bagay nagsisimula sa tahanan. Ang pamilyang masaya, si Jesus ay naroon siya at sama-sama sa langit na bayan. Di ba? Walang sino man sa inyo nangarap ng isang araw magkakaroon ng asawa at magkakaroon ng wasak na pamilya. Walang sino man. Pero minsan nangyayari yung ganon. Kahit Kristiyano, nangyayari. Kasi may tukso sa buhay. And we need to fight. We need to stand for the truth. We need to ask the help of God. So that in everything that we do, God would always anoint us. And God would always help us. So we could stand in every trials that we face in life. These are the things that we need in life. To always depend on God and to always depend on the Word of God. Because we cannot do it but by our own strength. We cannot do it but by our own thinking or sariling agenda. You need the agenda of God. Kaya ngayon pa lang sabi mo na, Lord, this very day, ito po, Panginoon, this is the program of my life. And Lord, I want to check it. Ipapacheck ko sa iyo. Check it out, Lord. Because if there are hidden motive or hidden interest nang hindi ka kasali, then Lord, let your will be done. If these things that I'm going to do and if these things, the program of my life, ay programa ko lang ito, Lord, meddle. Makialam ka naman. Lord, get involved. Pakialaman mo ako. So that in every decision that I make, I cannot be wrong. In every step that I move, Lord, it is always led by you. Yung pangungunahan ka ng Lord. Sa desisyon mo,
sa lahat ng bagay na iniisip mo. Maganda naman, marami kang iniisip. Sino sa inyo maraming iniisip? Sino sa inyo walang naiisip? Sino sa inyo ang palaisipan siya? Ano kaya iniisip ng taong ito? Naisip nyo na ba kung anong iniisip ni Lord sa buhay nyo? Have you ever asked in your prayer, Lord, I want to dream your dreams. Lord, I want to know what's in your mind. Lord, I want to know what's in your heart. Lord, may programa ba kayo? Lord, gawin mo naman akong kasama doon sa program na yon. Bakit ko sinasabing, isama mo naman ako sa programa mo, Lord? Because you have to revital yourself. You have to think of yourself that you are precious in God, that you are priceless. Wala kang katumbas. When God loves you, there's no condition. He just simply gave His life for the ransom of many. Kasama ka doon. God is requiring us to be faithful. Gusto mo pagpalain ka ni Lord? Gusto mo bigyan ka ni Lord ng more than what is enough? Eh hindi ka naman faithful. Gusto mo itaas o i-promote ka para tumaas ang sahod mo? Eh tithes mo nga, hindi mo maibigay. Gagawin kaya ni Lord sa iyo yun? Pagdating nga ng offering, no pansin ka, tapos, Lord, pagpalain mo ako. Isang araw, mayroong isang kabataan, lapit sa amin. Sabi niya, Pastor, itong si ganito, laging yaya ng kain. Pero pagdating sa bayaran, siya na maraming kinain, siya pa hindi nagbabayad. Buti sana kung isang beses lang yun. Kaso hindi. Yaya siya ng yaya, pero tuwing kain kami, ayaw magbayad. Pero sa pagkain, siya ang maraming kinakain. Eh anong nangyari? Hindi na namin inulit. Do you think ulit-ulitin ni Lord ang blessing niya sa iyo na hindi ka naman tapat? God is not mocked. What you sow is what we reap. What you sow is what you reap. If you sow faithfulness, God is more than faithful enough. Isang araw sa Bicol kami, pumunta po kami doon sa Patay. Muulan sa lugar po nila. At ang daanan po ron Pilapil, kasi palayan po. So punta kami. Sabi ko doon sa pastor, sabi ko, Pas, kumusta ang namatay? Sabi niya, alam mo, Pas, sabi gano'n sa akin, kinausap namin yan, ang tigas ng puso. May taning na ang buhay dahil cancer. Pero she never accepted God. Eh anong nangyari? Nung talagang all hope is gone na, at kinakausap namin, tumatango na lang siya, pero wala nang joy sa kanyang mukha. So nandun kami, dahil yung kapatid po niya, yun po ang kapatiran po natin dito. And then, pinag-pray ko yung family. Then ang sabi ko, doon sa kapatid, alagaan mo ang anak ng ate mo. Yung pananampalatayang meron ka, yun ang ibigay mo dito sa anak ng ate mo na namayapa na. Kung hindi man nagawa ng ate mo, at bilang ikaw ang kikilalanin niyang ina dahil ikaw ang kanyang tita, let your faith, let that torch be passed on dito sa pamangkin mo. Sabi ko sa kanya, ituring mo siyang anak mo. Grade 2 yung bata. Magbe-birthday sa 28 ng November. 9 days ang burol. At nung tinanong yung batang lalaki na anak, ano ang request mo sa birthday mo? Alam mo, isa lang request niya. Pwede ho ba? Paabutin po natin si mama hanggang sa birthday ko. Inilibing ng Sabado pang 9 days. Ilang weeks pa para mag-28, November 28 birthday ng bata. Hindi na po pwede, ganun katagal. Pero yun ang hiling niya. And what the boy did, kinuha yung kanyang inilagay na Happy Mother's Day. Binura niya yon. At alam niyo yung nilagay niya doon sa binura niya yung Happy Mother's Day. Sabi niya, Ma, Merry Christmas. At habang ako nagpe-pray, naluluha ako dahil nakita ko yung sarili ko dahil I was then grade 2, 8 years old, nung namatay din ng father ko. At bilang bata, sige, play lang ako, play. Pero habang lumalaki ako, nakita ko ang kahalagahan ng magulang. Siguro isang daan yon para kilalanin ko ang Diyos bilang magulang ng buhay ko. Huwag mong gamitin yung pagiging magulang mo para parusahan naman yung anak mo. Dahil mali ka na nga. At sasabihin mong, anak lang kita. It's not.
Let us be responsible for one another. Give your best. Best discipline, best food kung kinakailangan, best education kinakailangan, everything that is best, na yon ang kaya mong maibigay, ibigay mo. Kasi isang araw mawawala tayo sa mundo. At ang maiisip nila, what are the things that you gave sa kanila? It's not only money. The discipline, the way how they live, the way how they face challenges in life, the way how to socialize with people, and the way to connect unto their Lord. Kasi yun lang po pwede nating ibigay sa kanila. Paligayahin natin ang buhay. Dahil isang araw mawawala ang buhay na ito. At yung buhay mo, magpasaya ng tao. Pwede ba yun? Na pag pinag-usapan ka, tuwang-tuwa sila. Hindi yung pinagtatawanan ka, tuwang-tuwa sila. Hindi ka funny, di ba? Hindi ka katawa-tawa, pero ikaw ay katuwa-tuwa. Pag pinag-usapan ng pangalan mo, tuwan-tuwa sila. Bakit? Because you contributed something unto their lives. Na kahit patay ka na, mangungusap pa yung bangkay mo. Alam mo, nang dahil dyan, sa taong yan, nakakilala ako sa Lord. Alam mo, dahil kay sis na yan, di ba? Dahil kay sister na yan, itinuro niya sa akin ang daan tungo sa kalangitan. Wala ka na. But your life speaks. It is because you became an answer to the problems that they have during the days that you are alive. Tayo pong tumayo. At tingnan po ninyo yung conclusion po natin. Basahin po natin to ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Keep doing the things, the good things you've done for God and yourself. Christian life is partnering with God. Keep doing. In short, huwag kang mapagod. Gumawa ng mabuti sa Diyos at sa sarili mo. Kasi pag mabuti ka sa sarili mo, magiging mabuti ka sa kapwa mo. Hindi po pwedeng mabuti ka sa iba and then hate mo sarili mo. Nung sinabing love your neighbor as you love yourself, because you love yourself, you can easily love your neighbor. And you cannot love others without loving yourself. Magiging plastic ka lang. Kapag ginawa mo yon, okay na okay ka sa iba, pero sa sarili mo, hindi mo ginagawa ng mabuti. Revitalize your life. Give yourself a break. Give yourself a life na ine-enjoy mo. Huwag kang magmumukmok pag may problema. Umiyak ka, yes, bahagi yan. Pero wag namang lagi. Kung nagagalit ka, pwede yan. 5 minutes lang. Galit ako ngayon. Simula na patak. O 5 minutes, tama na. Bakit mo dadagdagan ng wrinkles mo? Bakit mo dadagdagan ng kulubot ng iyong mga muka? Kung pupwede ka namang sumaya ng sumaya. Amen. Nagpark ako sa sasakyan sa SM. Sabi ko doon sa pinagbabayaran, pinakita ko yung ID ko, senior. Sir, doon po ang mga senior. Nagpark ako doon, lumapit ang security guard. Sabi ng security guard, ay, sir, bawal po kayo rito. Sabi ko, dito ako tinuro eh. Hindi sir, para sa senior lang ito. Anong ibig ko sabihin? Tingin sa akin, junior. So pinakita ko yung ID ko para maniwala siya. Ang sabi niya, sir, hindi halata. Kapag masaya ka, bumabata ka, tignan mo ang katabi mo. Today is the day of rejoicing. Amen. Because this is the day that the Lord has made. So we will all rejoice and be glad in it. Amen. Pastor, may problema ako, then rejoice. Mapalad ka kasi may problema ka. Yung nandoon sa sementeryo, walang problema yon. Gusto mo ba yon? Wala kang problema pero nandun ka? O may problema ka pero nagsasaya ka? So parang ang lungkot ng mukha ninyo.
Bigyan mo nga ng ngiti yung katabi mo. Merong isang song, yung sinasabi ko na, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day. Alam mo yun? Yung kantang yun? Pag di nila alam yung kantang yon, alam na this, hindi sila makapag-rejoice. Sige, isang bagsak. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, ikaw kumanta, ako kumitara. Easy. This is the day the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice. We will rejoice. And be glad in it. This is the day the Lord has made. Rejoice and be glad in it. And be glad in it, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has. Hindi ibig sabihin na kapag magulo, walang rejoicing. Kahit magulo ang tugtugan natin, wala doon ang rejoicing. Rejoicing is in the heart. Amen. Wala sa kanta. Nandoon sa piling mo at sa piling ng Panginoon. Amen. O ulitin po natin. This is the day that the Lord has made. That the Lord, we will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day that the Lord has. Ulitin natin. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad, for This is the day that the Lord has made. we will. Rejoice and be glad in it. This is the day the Lord has made. Ang tawag dyan, give yourself a break. Pag kinakanta nyo dyan, nawawala high blood. Bakit? Dumadaloy ang maayos na daloy ng dugo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Assignment nyo yan, ha? Assignment nyo yan. Okay, meron pa tayong mga first-timer? Okay, sino mga first-timer natin dito? Okay, I want to pray for you. Okay. Sige, sasamahan niyo yung mga first-timer. Okay, sige, bilin, samahan mo si Bunso. Okay. Wala. Okay. Si Josel Fortuna.
Will Smith Mendoza, Marian Rose Garcia. Wow. Okay. Tama ba? Tama ba? Nakasulat? Okay. So, I want to pray for you guys. Okay. Ito, lagi kong sinasabi, ngayong nagkita tayo, nakalimutan niyo ako, walang nawala sa inyo. Forget Him, you lose everything. Today is the day of salvation. Today is your day. Huwag natin ipagpabukas to. What we can do now, gawin na natin. Because tomorrow is another day. Sige, unat natin ang ating kamay sa kanila. Okay. Ibulong lang ninyo ha, si Pastor magpe-pray, pero sambitin nyo yung prayer ni Pastor. Bulong lang ninyo ha, o sige. Sabihin nyo, Panginoong Yesus, maraming salamat sa pag-ibig mo sa akin. May plano ka pala sa buhay ko. Ibinigay mo ang buhay mo para ako ay mabuhay. Salamat sa pag-ibig na yan. Pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. Mula sa araw na ito, ikaw na ang Jesus ng buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And I want to pray for you. Lord, salamat Panginoon sa bawat isang narito. Let the spirit of rejoicing patuloy sa aming mga puso. And even in times of trouble, let that spirit of rejoicing that comes from you maghari sa aming puso. Kasi ito'y utos mo that we have to rejoice. Always, we have to pray. Always, we have to have this hope. Always, and to love you always, because it is commanded. And that faith would always arise in our hearts. Because when there is faith, we can face every mountains in our lives. Magtatagumpay. It is because of Jesus. Lord, dalangin ko sa bawat isang narito. Patuloy na pakiingatan mo. Patuloy, Panginoon, na pagharian mo. Every sickness and pain, and even diseases, chronic diseases, saan mang bahagi sa buhay mo, nasa ulo ba niyan, nasa talampakan, ilagay mo ang kamay mo doon sa bahagi ng karamdaman na yan. Kung karamdaman mo sa puso, place your hand to that heart and let us pray for healing. Kung karamdaman mo sa bandang ulo, put your hands doon sa bagay na yon. And let us pray that your hand would be the hand of Christ, healing your body from head to foot. Let us pray. Panginoon, alam mo ang karamdaman ng bawat isa. Ikaw ang may akda. Ikaw ang gumawa. Ikaw ang may-ari ng buhay at ng katawan. Kaya alam mo kung paano mo kami pagagalingin. Kahit ang karamdaman na yan nagbabanta, Panginoon, sa amin ng kawalan ng pag-asa, ngunit our hope is in Christ. We will put our hope in Christ because, O Lord, in you there is healing. In you there is peace. In you there is salvation. In you there is victory. In you there is joy. Kaya po, Panginoon, I command all those sicknesses, the names of the sicknesses, diseases and illnesses, in the name of Jesus, get out from that body and let the power of the Lord Jesus Christ heal them in Jesus' name. And the name of the Lord Jesus Christ be glorified. Father, we ask it in Jesus' name because it is said, for our joy to be complete, we have to ask to the Father in the name of our Lord Jesus Christ. And putting our faith and hope, O Lord, that all what we have asked in Jesus' name, healing will be revealed today. Thank you so much, God. In Jesus' name. Amen.